Mga kwento ni Felmo. Mapagpalang araw sa iyo, Sir Seth, at sa mga masugid na tagapakinig. Ako ulit ito, si Saib ng Cotabato. Salamat sa pagbabahagi ng pangatlong kwento ko na air sa channel mo. At sana ay mapansin mo muli itong bagong kwento ko. Sa mga hindi pa nakakarinig, ang kwentong naipadala ko na ay may mga pamagat na lahing babaw lipad at nahahati ang katawan ni Mrs. Ito namang kwentong ibabahagi ko ay karanasan ng kapatid ng lolo Tasyo ko na si Jeho. Nangyari ito dekada 30 sa Agusan del Sur. May iba't ibang uri ang mga aswang na humihiwalay sa katawan. Unay manananggal na kadalasan nating naririnig sa mga kwento. Pangalawa ay yung tinatawag na hubot. At ang pangatlo ay yung kuob-kuob na siyang konti lamang ang nakakaalam sa nilalang na ito. Pero sa kwentong ito, isa muna sa kanila ang pagtuunan natin ng pansin. Hindi lang yan, may karanasan din itong si Lolo Jeho sa iba pang uri ng mga aswang. Pang-apat si Jeho sa 5 magkakapatid na lalaki. Siya yung pilyo at laging pasaway sa pamilya. Sinusuway niyang gusto ng ama na tawagin na lang nating si Lorenzo. Dahil ayaw masunod ang yapak nito sa pagiging albularyo. Kahit gayon pa man, paborito ito ng ama nila. Dahil noong ipinagbubuntis pa ito, yung tatay nila mismo umano ang naglilihi nun. Lagi itong nakatitig sa ginto. Minsan ay dinadalan pa ito ng abyan. Yung abyan, may tutulad mo sa gabay kung sa Tagalog. Inilagay ito ng ama sa ibabaw ng tiyan ng ina. At saka magsasabing, "Sana anak, kulay ginto ang mga mata mo, tulad ng kaibigan kong si Onebios." Ayon kay Lolo Tasyo, mapapansin raw ang presensya ng nilalang dahil sa halimuyak nitong napakabangong bulaklak. Kasing amoy ito ng ligaw na orkedyas na namumulaklak na mga maliliit na puting kulay. At isang araw lamang itong uusbong at lumalabas ang bango nito. Mga bandang 9:00 hanggang 10:00 ng umaga. Maglalaho at malalantay ito pagsapit ng dapit hapon. Sa mapunong lugar o gubat mo lamang ito makikita nun. Ganyan maihahalin tulad ang mahalimuyak na amoy ng engkanto, Sir Seth. Bata pa lamang itong si Jeho. Napagkitaan na ito ng potensyal na maging mananambal o albularyo. Dahil kaya nitong maglakad ng gabi, kahit madilim ay nakakakita ito. Na tila bukang liwayway ang liwanag sa paligid nun. Hanggang nagbinata itong si Jeho. Dahil hindi nagustuhan ni Jeho ang ritual na ginagawa ng ama tuwing Biyernes Santo. Yung magdadamit ng nakabahag parang mga katutubong Pilipino o bagobo, at saka nagsasayaw at kumakanta ng mga Latinong salita. Mag-aalay ng manok at babalik sa pagsayaw. At sa tuwing manggagamot, minsan, yung ulo ng pasyente nito ay tinatayhuman. Yung tinatayhuman ay tayhop na bumubulong sa hangin tapos dala ng dura ng konting laway at hangin sa ulo ng ginagamot. Bumigkas pa itong si Jeho ng salitang baliw sa mahinang boses sabay palagatak sa dila nun. Sa madaling salita, hindi naniniwala ito. Isa din sa dahilan kung bakit napagkamalan nito ang ama na nasisiraan dahil tuwing hapon, mag-isa itong tatawa na parabang may kabiruan. Tapos magsasalita ito ng lengguwahe na ni minsan ay hindi pa niya napakinggan.
na para bang may kausap itong hindi tao. Minsan na ring ipinakita ni Mang Lorenzo sa panganay itong anak na si Tasyo dahil gusto nitong makakita ng abyan. Kaya hinawakan ito ng ama at sinabihan na huwag mabibigla nun. Ipikit lamang ang mga mata. Pagkadilat nito maya-maya, unang nagpakita yung dalawang abyan. Ang mukha nito ay hindi mo maihahalin tulad dahil sobra daw itong pangit pero mapagbiro na parang unggoy na parang paniki o mano. Parang magkahalo. Pero kung tititigan mo, hindi mo rin masabi kung unggoy nga ba o paniki yon. Kahit sa ang anggulo, hindi kayang i-describe ang talagang itsura nito. Nagbabaga ang mga mata nito at tumatawa. Kambal raw ito. Tapos ito ang laging nagpapatawa sa ama nila. Yung ikalawang nagpakita na abyan umano, isang malaking tela na paserkulo. Para bang palda kung maikukumpara. Lumilitaw itong medyo may kalakihang kapirasong telang itim. Kumikilos ito na parang alon umano nun. Sa kakatitig ni Tasyo, may dahan-dahang lumitaw sa gitna. Una ang mga paa nitong berde, hanggang lumabas ang babaeng may kataasan lamang ng 4 na talampakan. May dalawa itong mukha. Pag masaya ay napakaganda. Berde ang buhok nito, pati ng mata. Dahil umano sa nagbibinata noon si Tasyo, nagandahan ito sa abyan na yon. Kinindatan niya ito. Nagalit ito at agad-agad nag-iba ang mukha. Napakapangit raw na parang nilalang na galing sa pinakailalim ng lupa ang anyo nito. At kung titigan ng matagal ay maluluha at maiihi umano itong si Lolo Tasyo. Nakakakilabot umano na halos mabaliw ito sa kakasigaw dahil sa itsura niya. Sinuway naman ito ng ama at pinagsabihang huwag takutin ng anak. Isang araw umano siyang nakaratay sa banig kaya ginamot ito ng ama at tinawag yung panghuling abyan. Nagpakita naman ito. Ginawa nito. Tinakpan ng mata ni Tasyo at maya-maya ay gumaling na. Sabi pa nitong elemento, nanibago lamang umano si Tasyo dahil hindi kinaya ng isipan nito ang hindi kaaya-ayang anyo ng pangatlong abyan. Yun ang pinagkaiba nila sa lahat dahil ang panghuli ay kabaliktaran ng anyo nito. Kapag maamo ang mukha nun, dilaw ang mata, yung tigi-isang hibla ng buhok nito ay kakaiba. Diba, kadalasan sa mga katutubong nasa dagat, yung nasa anip banda, maitim. At yung sa ibaba naman ay madilaw-dilaw dahil babad sa init. Pero ito umano ay iba. Mailarawan mo kung sa patindig na linya, ang tig-isang hibla ng buhok nito ay nahahati sa dalawang kulay. Ang kalahating gilid nito ay ginto. Ang kalahating gilid naman ay kulay pilak. Napakakaiba at napakagandang tingnan umano. Mahaba din ang buhok na abot sa balikat. May mahaba itong pilik mata, matulis na tenga, matangos na ilong pero wala nga itong guhit sa pagitan ng ilong at bibig. Napakakinis pa umano ng balat nito. Maputi. Walang pores na parang sa bata nun. Ngumingiti lamang ito. Nagdaan ng panahon at lumaki itong si Gio, itong kapatid ni Lolo Tasyo. Nagtatrabaho ito kasama din ng mga pinsan sa bukirin at pumupunta din sila ng ilog para mang-iwan ng bubo. Gawa ito sa kawayan na panghuli ng isda at mga alimango. Kapag bandang hapon, magsisimula na itong si Jehong mag-inom. Lasinggero kasi. Minsan ay umuwi itong nakahandusay sa daan ng ibayong baryo.
Minsan ay uuwi itong wala ng pares ang tsinelas at minsan ay sa tapat ng bahay nakatulog. Sakit sa ulo kumbaga. Nabiyayaan din ng mapang-akit na mukha. In short, gwapo. Yung itim dapat na mga mata nito ay parang ginto ang kulay na kung tumitig, akala mo may gusto sa'yo. Sabi pa nga ng iba ay nalahian daw ng engkanto. Pero kahit ganoon, walang babaeng nagkagusto sa kanilang lugar. Dahil nga red flag itong si Jeho. Bali itong kasunod na karanasan ay karanasan ni Jeho. Ipagpalagay na lamang natin na nasa point of view niya ito. Subali ito na. Ako si Jeho. 21 taong gulang nang mangyari ito. Kulang ang araw ko kapag hindi ako nakakainom. Mapalambanog man ito o tuba. Pala kaibigan at kahit saang lugar ay meron akong kakilala. Isang araw, nasa kalapit baryo ako na kung tawagin ay Sagunto. Dahil sa hindi pa masyadong matao noon, ay kailangan ko pang maglakad at madadaanan yung matatayag na mga puno na banwo, akasya at kawayanan. Mabubukid pa ang bawat kabilaan ng daan bago mo marating sa unahan ang mga konting mga kabahayan at taniman ng mga sagingan. Gabi na nun, kasama kong kainuman si Jose na matanda lamang sa akin ng 2 taon. Pre, gabi na ata. Kaya mo pa kayang umuwi sa inyo na mag-isa? Ang layo pa nun. Sabi nito ni Jose. Wala yun pre. Kahit anong oras ay makakauwi ako kung gugustuhin ko. Sagot ko naman. Oy sige pre, malalim ng gabi ah. Mauna na ako. Baka pagbabatuhin na naman ako ni Mrs. eh. Sagot naman ni Jose sa akin. Umuwi na rin ako noon. Nadadaanan ko pa paminsan-minsan yung mga damong makahiya. Natutusok pa ako ng tinik nito. Dahil sa pasuray-suray sa paglalakad, minsan ay napapatisod pa at napapadapa. Minsan din ay nasa banda na ako ng talahiban. Habang naglalakad ako noon, nadaan ako sa isang bahay na gawa sa pawid. Kaya naisipan kong tumungo doon para makiinom ng tubig gawa ng nakaramdam ako ng pagkauhaw. Tao po! Tao po! Pwede bang makihingi ng tubig? Hindi ko man lang inisip na gabi na noon at tiyak ay walang magbubukas sa akin. Sa galit ko ay hinampas ko yung dingding. Sinilip ko ang bahay. Walang katao-tao. Kinapa ko yung bintana at doon ay nabuksan ko. Pumasok ako sa loob para makiinom. Pasuray-suray akong tumungo sa banga at kumuha ako ng tubig noon. Habang napapalagok ako sa pag-inom, bigla akong napahinto. Papikit-pikit ang mata at saka idinilat ito. May naulinagan ako sa gilid ng pinagtayuan ko. Para bang bumalik ako sa aking ulirat at natauhan nun. Dahil may nakita akong hindi dapat makita. Nakita ko ang isang katawan na nakatindig. Ang ipinagtataka ko ay parang hinugot ang leeg nito. At walang ulo, Sir Seth. Parang nawala ako sa kalasingan. Imbis sana magtatatakbo at tumalon sa bintana. Kabaliktaran ang nangyari. Nilapitan ko yung pugot na katawan sa kuryosidad ko. Sinilip ko pa yung loob. Parang hinugot nito ang puso at bituka. Kung maglilinis ka ng isda, diba? Kukunin mo lahat ng bituka at laman loob nito. Ganyan talaga ang anyo. Kaso ito, pati yung ulo na wala din. Dahil barumbado ako mag-isip, pumunta ako sa ilog at kinuha ko yung mga alimangong natrap sa bubo na gawa sa kawayan. Higit 10 yun. Saka ako bumalik sa bahay ng
mga bandang 2:00 na madaling araw. Nilagyan ko ng mga maliliit na alimango ang loob ng katawan. Saka ako umalis noon. Nang nakauwi, pinagalitan ako ng ama ko. "Malaki ka na, Jeho. Kailan ka pa magbabago? Yung baho mo hindi ka aya-aya. Saan ka ba banda nagsusuot sa lugar ha? Bakit kaamoy mo yung nilalang na hayok sa laman? Bakit amoy aswang ka?" Kumuha ito ng mga dahong pangontra raw para hindi maamoy. Ipaligo ko man ito para hindi ako nito masundan o makikilala man lamang. Inorasyonan pa ito ng aking ama. Ginawa ko naman yon. Sumunod ako. Isang partikular na araw nun, may taong naghahanap sa ama ko na tawagin na lamang nating Mang Sael. Sa tansya ko ay nasa 49 na taong gulang ito. Magkakilala pala sila. "Manong Lorenzo, may sadya sana ako sa iyo eh," sabi ni Mang Sael nun. Sumasakit umano yung sikmura nito at parang mabubutas yung mga laman loob niya. Parang may mali umano sa katawan na yon. Pinapasok ito ng ama ko sa bahay. Isinara ang pinto at bintana. Pinapasok din kami sa loob ng kwarto nun. Para umanong maselan ng kanilang pag-uusapan. Dahil gusto ko malaman ay binutasan ko yung dingding ng kwarto namin at sumilip nun. Kinapaka pa ni tatay yung bandang tiyan ni Mang Sael at nagsabing mamayang 7:00 ng gabi ay bumalik umano itong si Mang Sael para magpagamot. At yun nga ang ginawa ng lalaki. Bumalik nga ito pagkagabi. Habang ako noon ay hindi gumala dahil naintriga din nun. Yun nga, nagsalita si tatay. "Sael, alam kong ngugngog ka." Ang ngugngog ay yung hubot kong tawagin sa Tagalog. Tumango naman si Mang Sael at sinabihan ito ni tatay na magbagong anyo. Kaya't sinilip ko pa ito lalo. Naghubad ito ng pangitaas. Saka nagpahid si Mang Sael ng langis sa leeg, pababa sa tiyan nito. At maya-maya, humaba yung buhok niya na para bang may buhay. Para itong pag pumailalim ka sa tubig, di ba? Lilitaw yung buhok at gagalaw. Ganyan talaga ang kilos ng buhok. Humiwalay yung pinakapuno ng leeg na parang damit na pinunit. Habang yung buhok nito ay tila ba nagsisilbing pakpak. At unti-unti namang nahugot ang ulo. Dahan-dahang umaangat. Kasamang lumabas ang puso at bituka nito. Kitang-kita ko yung pangiwi ng mukha na parabang nasasaktan ng todo at pilit pinipigilan yung dila para hindi makagawa ng ingay nun. Nangangamoy din itong malansang karne. Nabigla ako at nawindang. Kinabahan dahil yun palang katawan na pinagdiskitahan ko noong nagdaang gabi kay Mang Sael. Ang ginawa ng ama ko ay pinasok niya ang kamay doon banda sa parte kung saan humiwalay ang leeg patungo sa loob nito sa nakatindig na katawan ni Mang Sael. Isa-isang kinuha yung alimango sa loob samantalang may dala pang alimango na nakakapit sa bituka nito habang lumilipad nun. Ginamot ito ni tatay at pinabalik sa anyong tao. Nagpasalamat ito at umuwi na. Akala ko ayos ng lahat nun. Nakampante ako. Dahil sa isip-isip ko, wala namang nangyari sa akin dahil di ba pinaligo ako ng ama ko nun. Inorasyonan pa. Kaya tiyak, hindi ako makikilala nito. Bagay na nagkamali ako nun. Patuloy pa rin ako sa pag-inom. Minsan ay umuwi akong basa ng dinuduwalan. Naging habit ko rin talaga ang pag-inom nun.
Isang gabi habang pasuray-suray sa paglalakad pa uwi. Kailangan ko pang malakad ng 2.5 kilometro. Mapatag na nun. Habang pasipol-sipol ay may napansin akong kakaibang tunog. Para itong makapal at malaking pisi na ipinaiikot-ikot ng mabilis nun. Nagsisimula na ring humangin. Napatingala ako at doon ko nakita yung pugot na ulo habang yung bituka nito ay paikot-ikot na gumagalaw ng mabilis. Nanilisik ang mga mata nito. Ang mukha niya may pagkatao pero kulubot. Ang mga ngipin nito ay maiitim na parang metal na matutulis. Huminto ang pag-ikot ng bituka at ang buhok naman ang nagtaasan at lumilipad sa ere habang ang laway ay tumutulo sa bandang ibabaw ng buhok ko. Napatitig ito sa akin na galit na galit. Kahit madilim man, nakikita ko ang lugar na tila ba parang nag-aagaw ang dilim at liwanag. Ito yung kakayahan ko, Sir Seth, na siyang dahilan kung bakit gustong-gusto ng ama ko na ako ang sumunod sa yapak niya. Pumapaibaba itong nilalang. Nilikisan ako ng bituka. Inangat na medyo lampas sa tuhod ang haba mula sa lupa. At ibinalipag ako noon. Naparay ako. Sabay na pamura habang namimilipit sa sakit. Talagang nabigla ako noon. Hindi din ako makapanglaban. Ultimong ang epekto ng alak ay bigla na lamang nawala. Kaya sa ikalawang pagkakataon, nagpangbuno kami. Nawala ang kalasingan ko. Ilang minuto ding nagtagisan kami ng lakas nun. Inihahagis ako nito paitaas at bibitawan. Napapasigaw ako nun. Mataas talaga ito at tiyak kung walang sasalo ay patay ako o magkakanda bali-bali ang buto ko. Pero bago ako mahulog sa lupa ay dali-dali naman akong lilingkisan nito. Sa isip-isip ko, bakit hindi tumalab ang pangontra ni Ama? Bakit natuntun ako ng nilalang na yon? Doon ko na pag-isip-isip, Sir Seth, na kung hindi sana ako gumagala o kaya ay nagpaturo man lamang ng ilang kaalaman pangontra sa aswang, hindi sana ako mahihirapan nun. Pagod na akong paulit-ulit nitong malingkisan ng bituka. Habang hingal na hingal at wala man lamang akong dala na matulis na bagay. Napakalakas ng bituka nito. Kung makakapit, parang lubid na matibay na hindi maputol-putol nun. Nililingkisan ako. Minsan ay sinasakal. Pag nararamdaman na nahihirapan akong huminga, luluwagan nito ang leeg ko at saka lilingkisan na naman sa ibang bahagi ng katawan. Ibabalibag. Ihahagis pataas. Puno na ng pasa ang katawan ko nun. Putok na rin ang bibig ko. Napaisip pa ako noon na yun na ata ang katapusan ko. Dahil sa sakit ay hindi ko na kinaya hanggang sa mawalan ako ng malay. Pagkagising ko, nasa bahay ako nakaratay. Galit na galit si tatay noon. Yan ang napala mo. Pasaway ka kasi. Buti nga ka sa'yo. Pasalamat ka't hindi ka tinuluyan at kinain. Inihatid ka pa ni Sail dito habang lumilipad. Akay-akay ka ng kanyang bituka. Sana matuto ka na, Jehu. Yun pala, Sir Seth. Ayon kay tatay, isang araw, habang nasa ibang baryo ako at abala sa pag-iinuman, pumunta pala itong si Mang Sail sa bahay at kinausap si tatay. Kaibigang Lorenzo, wala naman akong inaargabyado na kabaryo natin o kalapit baryo dahil hindi ako nananalo. Salamat sa tulong mo. Pero nalaman ko na kung sino yung lumapastangan sa katawan ko. Si Jeho, anak mo. Siya may pakana. Patawad kaibigang Lorenzo pero
Hihingi ako ng permiso. Sana hayaan mo akong bigyan ko ng leksyon yung tampalasan mong anak para matuto. Sumagot naman si tatay nun. Alam mo kaibigan, sinadya ako mawala ang bisa ng orasyon at nang matuntun mo yung anak ko. Wala itong ginawa kundi sakit sa ulo kahit paborito kong anak yan. Hindi ako konsentidor. Sige, payag ako. Pero sa isang kondisyon. Huwag mong patayin ha. Huwag mong gawing inutil. Sumagot naman umano si Mang Sail ng, basta hindi ka mamagitan o yung abyan mo. Huwag mangialam ha. Huwag ka mag-alala. Buhay at buwang anak mo. Kaming uri ng aswang ay hindi bumabali sa usapan. Tsaka, tinanaw ko din ang utang na loob yung paggamot mo eh. Kaya pala Sir Seth ay walang magtangkang manakit sa akin dahil yung abyan pala ni tatay. Magmula nang gumagala-gala ako o magmula ng bata ako nun. Protektado ako nito. Puwera ng gabing nilusob ako ni Mang Sael. Tinitingnan lamang umano ako ng 2 kambal na abyan. Pero yung nakakatawa nito dahil yung gabing inambangan ako ni Mang Sael. Pag inihahagis umano ako nito sa himpapawid, ay siya namang nagkakandara pa sa pagtakbo yung 2 abyan para masalo ako pero hindi nga ako masalo nun dahil malilingkisan na naman ako ni Mang Sael. Yun lang kasi ang kaya nilang gawin nun. Naisip ko na rin na baka ito ang paraan ni tatay dahil madalas sinasabihan ako nito na tuturuan ako ng karunungan. Ang magtahas sa sementeryo at pagkatapos ay sa simbahan paggabi. At para na rin daw magpakita at makilala ko ang aking abyan. Doon ay napagtanto ko. Tama naman. Dahil ako naman talagang may sala. Nang gumaling ako ay pinuntahan ko ang bahay ni Mang Sael pero wala nang nakatira doon. Matapos pala akong ihatid ni Mang Sael, umalis ito sa aming lugar. Gusto ko pa sanang humingi ng tawad noon dahil alam kong kasalanan ko naman talaga at magpasalamat na rin dahil hindi ako pinatay. Hinga lang, hindi ko na siya nakita pa. Ilang buwan nang lumipas, bumisita ang kapatid ng tatay ko na si Tio Caleb. Nagbakasyon ito ng ilang buwan. Nagpaturo ng ilang kalamang dasal kay tatay. Pagka-uwi nito, isinama niya ako sa San Carlos sa may Negros Occidental para makapaglibang na rin naman ako. Nasa sentro sila ng bahay nakatira pero may tubuhan at gulayan ng Tio Caleb ko. Nilalakad pa namin ito. Kalahating araw na lakaran para makarating sa kanilang taniman. May bahay kubo din itong itinayo doon. Kasama ko din yung 2 kong pinsan na lalaki. Umabot ako ng 8 buwan doon. At habang nasanay sa lugar, may isang pagkakataong naisipan kong mamasyal na mag-isa. Dahil sa ganda ng tanawin ay hindi ko na namalayan na nakapasok ako sa isang lugar na nag-aagos ang tubig na parang sapa. Doon Sir Seth, may nakita akong dalagang naglalaba. Dinaanan ko lamang ito. Nang pabalik na ako, nakita ko yung dalaga na nahihirapan sa pagbitbit ng nilaban kaya nagmagandang loob akong tulungan ito. Maganda at ang haba ng buhok niya na abot bewang. Labanos ang kutis. Inihatid ko ito pa uwi. Tawagin na lamang natin ang dalagang ito sa pangalang Hana. Hindi ko akalain na ang layo pala ng uwian nito. Pati mga pamilya ng tiwin ko, hindi kilala ang dalagang yon. Madilim-dilim na rin kaming nakarating sa kanila. Hindi mo nga akalain na may nakatira pa sa lugar na yon dahil nasa pinakasulok na ito ng sitio. Parang nalilibutan na ito ng malaking talahiban. Pero nang makapasok ay merong talampas. Doon ay makikita mga kambingan nila. Ang bahay pa nito ay 2 palapag na gawa sa kahoy
at sa itaas ay may isang malaking bintana. Kukonti rin ang bahay na magkakalayo. Habang inihahatid ko si Ana ay nagpakilala naman ako noon. Napansin ko na ang dalagang ito ay paligaw-ligaw tingin na kung titigan ko pa ito, ay siya namang pagyuko nitong namumula pa yung pisngi niya. Alam mo yung parang tinamaan ng pana ni Cupido. Aminin kong nabigani din ako sa dalaga dahil ito ang unang pagkakataon na humanga ako sa babae. Matapos matid si Hana noon, ay binigyan ako nito ng baraw. Ito yung tradisyonal na maliit na punyal. Sabay bulong nito na kung may makita raw ako sa daan nito na hindi kaaya-aya, huwag ko lamang umano pansinin yon. Pero kapag aatake ito, itarak ko raw yung bagay sa lupa. Saka iwas-iwas sa nilalang para hindi umano ako malapitan. Wala naman akong namataan habang palabas sa lugar nila. Pagka-uwi ko, parang yung dalaga na lang lagi ang laman ng isipan ko. Ultimong yung puso ko nun, naninikip. Alam mo yung parang gusto kong bumalik sa kanila. Unti-unti ko na rin nasanayang hindi uminom. Kaya pabalik-balik na ako kina Hana. Nagigib ng tubig, nagsisibak ng kahoy. Tinutulungan ko din itong magbuhat ng kanyang mga labada. Tumutulong din ako nito sa pagpapakain ng alaga nila. Wala namang hindi kaaya-ayang tingnan sa tirahan nito. Pero may napapansin akong isang hayop na tila ba may pagkapusa ang anyo. Maitim, at kung titigan mo pa ay aalis at bigla na lang maglaho. Pero binabaliwala ko lamang yon dahil aliw na aliw ako sa ganda ng dalagang ito. Ang magulang naman ito ay mainit ang pagtrato sa akin. Mga bandang 6:00 ng gabi, nagpaalam ang magulang nito na tawagin na lamang nating sina Aling Ibek at Mang Tonyo. Tumungo ito sa ikalawang palapag nila. Lumipas na lamang ang 1 oras ay hindi pa ito nakakababa para umalis at dadaan sa pinto. Doon na nagsabi si Hana na kailangan niya umanong sumunod sa kanyang mga magulang. May pinuntahan kasi umanong importante ang mga yon. Sama ko, Hana. Saan ba? Napahinto ito sa pagsasalita ng ilang segundo nun. Napatitig at seryosong nagtanong kung desidido ko raw sumama nun. Napatango ako at umakyat ito ng pangalawang palapag papasok sa kwarto. Sinundan ko ang dalaga. May gasera itong hindi masyadong malakas ang siga. At habang papasok ay nakita ko ang naglalakiang bote ng langis na may mga ugat-ugat ng mga halaman at kahoy. Laking gulat ko din nun dahil naghubad ito ng damit. Sa isip-isip ko, hala, kala ko ba importante yung pupuntahan namin? Iba pala. Naiiya akong lumingon ng patagilid para makaiwas sa binabanderang katawan nito. Pero hindi ko pa rin maiwasang mapatingin nun. Akala ko pa nga'y kalagkaring babae si Hana. Dahil pati ang pang-ibaba nitong salawal ay hinubad na rin. Pagkatapos nun, may kinuha itong may kaliitan na bote banda sa may hita niya. Yung sa singit, malapit na kasabit at ipinahid ito ng dahan-dahan sa katawan. Kahit maganda ang hulma ng katawan nito, ay nakatuon ang pansin ko sa ginagawa niya. Maya-maya'y nagsalita ito. Sa malambing at mapangakit na boses ay sinabi nitong, maghubad na rin umano ako. Doon na namula ang mukha ko. Sabi ko sa sarili, hindi pa yata ako handa magkapamilya.
Lumapit ito at kinurot ako sa tagiliran. Tinulungan pa ako nitong magubad. Napapikit na lamang ako dahil akala ko iba na. Akala ko ay ritual nila yon bago maging isang kabiyak. Pero syempre takang-taka ako gawa ng hindi pa naman ako sinasagot nun. Nabigla na lamang ako nang binuhusan ako nito ng langis habang nakahubad ng pangitaas. Ibinuka ko yung mga mata ko habang nakatulala. Nakita ko si Hana na patalon sa bintana ng ikalawang palabag. At ang sabi nito, sundan ko umano siya. Napasigaw ako at akma na sanang pipigilan ng dalaga sa paglukso. Dahil nasa isipan ko nun, pag mahulog si Hana ay tiyak bali-bali ang katawan. May kataasan ng bahay na yon. Sa maniwala man kayo o sa hindi, kumakampay ito. Pakumpas ang kamay. Lumulutang ito. Maya-maya pa ay naging animoy pakpak ang kanyang mga kamay na tila ba isang pakpak ng paniki. Doon ay naglabasan sa bibig niya ang mga kataganga. Wak! 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 Paulit-ulit yon. Dahil sa gusto ko rin maranasang lumipad, lumukso din ako. Kinumpas ko yung mga kamay. Siguro, mga 4 na metro ang layo mula sa bintana ang nililiparan ko na nun. Patuloy pa rin sa pagkumpas ng kamay pero hindi naman nagbabago ang anyo ko. Kamay pa rin. Dahan-dahan akong nahuhulog nun. Sa tuwing makakalayo ng dalaga, ay ginagaya ko ang pagsambit ng wakwak. Hanggang sa hindi ko na maulinagan si Hana nun at nagsimula na rin akong matihulog. Sumigaw pa ako nun. Wak! Wak! Hintayin mo ako. Nahuhulog ako. Bumabalik itong si Hana. Sinabi nito na wag ako maingay. Kahit malayo umano yung mga kabahayan doon, maririnig kami. Sabi nga nila, diba, yung sigaw ng aswang, malakas pag malayo. Paulit-ulit lang yon. Pag mahuhulog ako, babalik itong dalaga at dadapo ng paibaba. Aakyat ulit kami sa pangalawang palapag ng bahay. Tatalon ulit sa bintana at lilipad. Sa tuwing mahuhulog ay siyang pagsigaw ko ng wakwak. Hintayin mo ako. Nasundan pa yun ng maraming beses hanggang sa napagod ako sa pagkumpas. Mag-aalas 3 na ng madaling araw. Hindi na tuloy yung lipad namin. Ang ginawa nito ay naligo kami at hinintay na lamang ang mga magulang niya na makauwi nun. Yun pala, ang ginagawa ng mag-asawang sina Aling Ebek at Mang Tonyo. Nangangaswang. Tumatawid sila ng ibang lugar para kumuha ng pinaglalamayang bangkay. Nang palapit na sila, pumaibaba sila ng lipad at lumapag sa lupa. Pagkatapos ay tumuwad nun. Siguro, dahil sa napagod sa paglipad ay inilagay nila ang bangkay sa kanilang likod habang akay-akay yon. Dahil mabato-bato ang kanilang dinaanan habang nakatuwad, ay siya namang pagkauntog ng mga ulo nito sa bato. Umungol na mga yun na tila ba nasasaktan. Napatawa ako ng palihim nun. Para bang nakakatawa silang tingnan. Nang makapasok na sila sa bahay ay inilagay nito ang bangkay sa sahig at tumindig ang mag-asawa. Tinawag si Hana. Todo paliwanag itong dalaga. At nagwika ng, Tay, si Jeho, gusto kasing sumama pero nang lumipad laging nahuhulog. Kaya hindi kami natuloy sa pagsunod sa inyo. Inutusan na lamang ito ng ama na kumuha ng telang itim. Pagkatapos ay tinabunan nito ang katawan ng bangkay. Maya-maya pa, naghahalong iba't ibang karne ng hayop na hiniwa ang kinalabasan ng katawan ng bangkay na yon.
Namangha akong napaisip. O nga pala, aswang tong pamilya ni Hana. Pero bakit ako nakisabay nun? Niyaya ako ni Mang Tonyo na matulog muna. Huwag umanong mag-alala gawa ng hindi umanong masisira ang mga karne na yon. Alam niyang naninibago ako at pagod na rin ako sa kakasubok lumibad. Napapangiti pa itong nagsasalita. Na bukas na gabi umano. Isasama ako. At mararanasan ko umano kung paano ang lumipad nun. Nilatagan ako nito ng banig. Yung magpamilya ay doon natulog sa pangalawang palapag. Alam mo Sir Seth, kahit nakahiga ako nun, hindi ko magawang makatulog. Nasa isip ko nun baka ako naman yung takpan ng tele. Tapos maging putahe, di ba? Kinaumagahan ay nagising ang mga ito. Nagluto ng dala nila. Todo tanggi ako. Sinabi ko na allergic ako sa karne. Na kapag kumakain ako ng karne, namumula yung katawan ko at mag-uumpisang mga tinon. Magpapaalam na sana akong uuwi pero pinigilan ako ng mga ito. Kaya kanin at gulay ang kinain ko nung araw na yon. Dito ay napansin ko si Mang Tonyo na palalim ko makatitig. Para bang nararamdaman ko na may mali nun. Siguro dahil tumanggi ako sa alok na pagkain. Kinutuban ako nun. Imbis na isaoli ko yung patalim na bigay ni Hana, ay itinago ko sa suot kong pang-ibaba at palihim na kumuha ng langis nila. Bandang 9:00 ng gabi nun. Ayon kay Mang Tonyo, ako muna umano ang sasama sa kanya. Tinawag nito ang sinabi ko sa inyong mukhang pusa. Habang palapit ito sa amin ay unti-unti din itong lumalaki. At dun ko napag-alaman na isa pala itong sigbin. Ang mukha nito ay maihahalin tulad sa aso na may pagkakambing. Malalaki ang tenga na parang abaniko ang lapad. Paatras itong naglalakad. Sabi ni Mang Tonyo, dahil sa gusto ko umanong maranasang lumipad, ay pagbibigyan niya umano ako. Isinakay ako nito, pero imbis paharap sa uluhan, ay doon kami sa buntot banda humarap. Habang nakakapit ako kay Mang Tonyo, yung tenga nito ay nagsisilbing pakpak. Patawid kami sa dagat nun. Napakabilis nitong nilalang. Nadaanan pa namin ang puno ng biyasong, yung parang kalamansi na nilagay sa kilawin. Kumuha ako nito ng bunga. Sinabihan ako nito na ihagis ko raw yung bunga dahil mabibigatan yung alaga niya at paibaba ang lipad namin kaya itinapon ko ito. Pagkarating namin sa lugar, ibinaba kami ng sigbin. Doon ay nadaanan namin ang isang bahay na may naghihingalong tao. May sakit daw yon. Umuungol pa sa sakit yon. Bangong-bango umano si Mang Tonyo. Para itong hinog na langka. Pipitasin na lamang umano yun maya-maya. Tumungo kami sa pinakasentro ng lugar. May plaza doon tapos saktong may mga taong nagtitinda ng puto, suman at mainit na tsokolate. Kumain muna kami. At yung sigbin na sinakay kami ay naging pusa noon na kumakain din. Nang natapos, binalikan namin yung bahay ng may sakit. Habang patungo kami, ay nagputol ito ng banig ng saging gamit lamang ang matutulis na kuko. Sumaktong nasa bakuran na kami nito, ay siya namang dasal nitong si Mang Tonyo. Pampabulag umano yon. Naghanap ito ng butas tapos sumilip. Pinahaba nito ang dila at saka idinaan ito papasok sa butas na yon. Naging matigas itong parang karayom. Tinusok ito sa ulo ng may sakit at agad-agad nawala ng buhay. Kitang-kita ko kung paano palitan ni Mang Tonyo ng saging yon.
Yung katawan naman ay hila-hila ng hibla ng buhok palabas sa maliit na butas. Gulat na gulat ako dahil kaya palang idaan yung katawan sa maliit na butas. Ngumiti itong si Mang Tonyo. Yun numano ang abilidad nila. Nanginginig ako noon na para bang gustong sakmalin si Mang Tonyo. Pero kinalma ko ang sarili ko. Baka kasi ako naman ang madiskitahan nito. Nang nakaalis na kami ay siya namang napagsigaw ng pamilya nitong nag-iiyakan. Tumawid kami sa dagat. Habang nasa isang kapatagan na kami noon, nabigla ako nang inihulog ni Mang Tonyo yung katawan. Sabay lipad nito habang nasaan yung aswang pahiwalay sa akin noon. Ang sabi pa nito, mas masarap pa rin umano ang preskong katawan ng isang buhay na tao dahil mainit-init pa ito at matamis-tamis ang dugo nun. Yung sigbin naman ay tumagilid yung katawan sa paglipad. Para bang gusto ako nitong ihulog. Buti na lang ay dala ko ang patalim ni Hana at yung langis na bote na nakuha ko ng palihim sa kanila. Kumapit ako ng mahigpit. Nang bumalik itong paitaas, ay nakakita ako ng pagkakataon na itarak yung patalim na yon sa ulo niya. Nagpatihulog kami. Binuksan ko yung bote ng langis at binuhos ko yun sa katawan ko. At mabilis na pangkumpas na lumilipad pababa. Bumalik si Mang Tonyo na galit nun. Sabi ko, may bala ka palang lapain ako. Tama ang kutob ko. Ako ang puntirya mo. Galit na galit si Mang Tonyo na nagsasabing magbabayad ako gawa ng pinatay ko umano yung alaga niya. Hambog raw ako dahil tinanggihan ko yung alok nila nun. Pinagsawaan ko raw yung hubad na katawan ng anak nito. Tapos ganun din ang gagawin ko. Buti na lang, nang mga panahon na yon ay may ilang orasyon nang tinuro ang ama ko bago ako malis sa amin. Dahil wala akong laban kay Mang Tonyo pag sa himpapawid kaya umusal ako ng dasal na patihulog. Nahulog si Mang Tonyo. Doon kami ng laban sa baba. Nahawakan ako nito sa paa. Binali yung isang paa ko nun. Grabe yung sigaw ko, Sir Seth. Napakasakit. Nang magkaroon ako ng tiyempo nun, kinapitan ko yung malapaniki niyang pakpak. Binaliko ko ito. Nagpagulong-gulong kami. Yung buhok nito ay pilit namang pumapasok sa may ilong ko at bibig ko nun. Kinapa ko yung langis na malapit sa hita pero wala na yung langis na yon. Sa pagkakaalala ko kasi ay yun ang kahinaan nila. Pag naagaw yung langis mula sa kanila nun. Kinuha ko yung patalim. Itinarak sa lupa. Sabay itinarak ko kay Mang Tonyo. Pero hindi ko napupuruhan. Sa balikat ko lamang ito natatamaan nun. Kahit duguan at sugatan ay tuloy pa rin sa pakikipagsagupaan. Hiyaw ako ng hiyaw nun. At siya naman ay umaangil. Doon na din napukaw yung malinaw kong paningin, Sir Seth, na parang umaga ang liwanag nun. Ayon pa kay Mang Tonyo, patas na umano kami ng pananaw. Alam niya umanong may sanlahi akong iba. Pero tatapusin niya pa rin ako. Ang malala pa sa sinabi niya ay gagawin niya umano akong konsumo nun. Inihagis ako nito sa ere at akma na sanang lilipad para salubungin ako nang matalas nitong mga kuko. Sinabayan ko yun ng pag-usal na hindi ito makalipad. Ikinumpas ko yung kamay ko sa paglipad nun. Sinabayan naman ako ng panahon. Patuloy akong nakalutang sa ere. At dahil hindi niya na magawang makalipad nun, patuloy itong tumatakbong sumusunod sa akin. Hanggang napatungo kami sa bukirin ng may taniman na makabuhay. At doon ako nakabuelo. Hinampas ko to ng baging na makabuhay na yon. At sinaksak yung kamay at tuhod nito para hindi makagalaw.
Nang makita kong nagsisimula na namang humaba ang dila niya na parang puntirya ko, pinutol ko yon. Pasalamat ka, Mang Tonyo. Kaibigan ko yung anak mo. Hindi kita papatayin pero titiyakin kong hindi ka na makapangbiktima pa. Binasag ko yung tuwayan ng dalawang paa nito habang nag-uusal ng orasyon. Nang mag-umaga na, nahanap kami ni Hana. Lumuluha itong nakatingin sa akin. Alam kong napamahal na rin ito sa akin noon. Pero dinaanan lamang ako at tumungo ito sa kanyang tatay. Sabi nito, yun na daw ang katapusan namin. Ang huli naming pagkikita at pagkakaibigan. Nanghihinayang man, sabi ko, wag na silang magtangkang pakialaman yung kamag-anak ko dahil pag may mangyari ay mag-uubusan kami ng lahi. Lumayo ito na akay-akay ang ama. At ako naman ay umuwi na nakatungkod dahil sa bali ko. Matapos ko magpagaling ay umuwi ako sa Mindanao. Buhat nang nangyari yon, tinanggap ko na rin ang kapalaran kong maging isang albularyo at hindi na umibig pa ng tagalupa.